Magandang umaga mga karesiklo. Mayroon naman po tayo ngayon gagawin isang washing machine single. Paggawa po sa atin ng isang mabuting customer. Ang issue po nito ay umuugong. Ito, parinig ko sa inyo yung ugong niya. Hindi siya maandar. Ayan o, ugong lang siya o. Kaya nagsuggest ako sa may-ari na gawin na lang natin itong ball bearing kaysa sa bushing, kasi malamang to bushing lang ang sira nito eh. Kaya lang babalik at babalik pa rin to. Kaya pumayag naman yung may-ari na gawin siyang ball bearing na lang para mas lalo tumagal at tumibay at saka gumanda ang ikot ng washing. Checkin ko lang itong mga wire na to kung good pa yung ano niya, yung motor, kung maganda, kung nasa condition pa ba o hindi na. Okay, pakita ko na lang sa inyo kung mabaklas ko na tong motor sa washing. So mga karesiklo, natanggal ko na yung pagkakabit ng timer at capacitor dito sa wire ng motor. Ito siya. Susukatan natin ang resistance to kung good pa ba yung motor o bad na. Ito yung blue, ito yung common, ito yung starting, ito yung running. Tingnan natin kung may mga reading tong mga yung tatlong wire na to. Tester na natin. Buka muna natin yung tester. Hindi kita. Okay. Ito yung dito muna tayo sa blue tsaka dilaw. 31, 30, 30 ohms. Dito naman tayo sa orange. Ayun, isa wala. Walang resistance ng isa. Kaya lagot yung isang line, wala. Okay. Baklasin ko lang ito, sigurado na sira na talaga yung motor. Baklasin ko muna siya. Tapos hahanapin ko kung bakit walang reading tong isang orange na to. Okay. Ito mga karesiklo, nabaklas ko na ang motor na aayusin natin. Ito, tatanggal ko na siya sa loob. Ito na siya. Ngayon bubuksan natin to rito at checkin natin yung wiring niya kung may putol o wala. Okay. Pakita ko na lang sa iyo pag nabuksan ko na yung motor. Ito mga karesiklo, nabuksan ko na yung motor. Ayan. Ito yung rotor niya. Tapos tingnan natin tong wiring niya kung okay pa to.
Ito yung gagawin natin ball bearing. Kung okay pa tong motor. Ito. Ayun, mga lagot. May mga lagot na siya. May mga lagot na siya, kaya lang puro aluminum kasi yung motor niya, hindi siya purong tanso. Okay, hanapin ko muna bago ko ipakita sa inyo. Mukhang maraming lagot. Ito mga karesiklo, mukhang hindi na natin masasagip yung motor kasi napakarami niyang putol. Ayan, dinugtong ko na siya pero wala pa rin siyang respond. Napakarami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito pa, nasa lalim. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dugtong. Tapos hindi pa rin siya na ano sa tester. Wala pa rin, hindi pa rin nabuhay. Kaya ang ano nito, suspect nito, wala na. Sira na talaga ang motor. Kaya gagawin ko na lang dito para mabuo. Papalitan ko sila ng motor. Kakausapin ko na lang uli yung may-ari. Papalitan ko sila ng motor na second hand. Tapos gagawin ko na lang isang ball bearing. Okay, hanap lang ako ng isang motor na matino. Ito mga karesiklo, nakahanap na ako ng ipapalit nating motor. Ipapalit natin dito yung ito yung original niya din sa kanya na wala nang paraan kundi palitan talaga dahil napakaraming lagot. Ayan. Ayan. Kaya ito ipapalit natin, tanso siya. Ito, kita nyo, kulay pulaw. Kulay yung sticker niya. At ito na, tinanggal ko na rin yung busing niya. Tinanggal ko na yung busing. Yan. Tapos andito na rin yung gagamitin nating bearing. Itong bearing na to. Yan. Yung dalawang bearing na ito yung gagamitin natin. Lalagay natin dito. Yan. At dito. Ganyan ang paglagay ng busing. Ay, ng bearing. Okay. Dito natin lalagyan sa rotor. Okay, magtitimpla lang ako ng epoxy. Tapos pakikita ko sa inyo kung nailagay ko na tong ball bearing natin dito sa case ng ng motor ng washing. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo. So bago natin i-fix yung mga ball bearing, check muna natin yung bago nating pinalit na motor kung talagang may reading ba to. Yan, okay yung tester natin. Ngayon, ito yung common, yung blue. Yan, tapos balik tayo dito sa dilaw kung ilan ang ano niya, yung reading niya.
26 ohm sa dilaw. Tapos dito sa gray, 20 ohms, 19. Yan, 19 ohms. Tapos 23 ohms, di bale 43. Samahin natin tong dilaw at saka gray. Tignan natin kung ilan. 43, yan, 42 ohms. Okay na siya. Pwede na natin i-fix yung ating mga ball bearing. Okay, pakita ko na lang sa iyo pag magtitimpla na ako ng epoxy. Okay mga karesiklo, nakakuha na ako ng konting epoxy. Ngayon haluin na natin. Haluin lang natin to. Magalaw yung ating lalagyan ko lang to. Yan, haluin ko lang yung epoxy natin. Yan, haluin lang na ganyan. Lagyan pa natin ng konting pintura para umitim. Para lumablaw din siya. Yan. Pag nahalo na natin to, saka natin to ilalagay din sa case ng motor, dun sa pinaglalagyan ng busing. Yan, malambot na siya. Naparami ang halo ko. Yan, okay na to. Tapos dito natin lagay. Dito. Dito natin lagay sa loob. Ito dito. Sa gilid lang. Punuin natin yung gilid. Pati itong isa na to. Lalagyan din natin sa gilid.
Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag nalagyan ko na ng epoxy yung lagayan ng ito, pati itong kabila. Pag malagyan ko na. Okay. Ito mga ka-resiklo, nalagyan ko na ng epoxy yung ating lalagyan ng ball bearing dito sa case ng motor ng washing machine. Pati yung kabila, yan, nalagyan ko na rin. Yung mga gilid lang. Tapos yung ball bearing natin, ikabit natin sa rotor natin, tapos lagyan din natin yung gilid ng epoxy para pag sinalpak natin at pag pinatuyo, kakapit na yung ball bearing natin dun sa case. Okay, salpak ko lang, tapos pakita ko na lang sa inyo kung pag naikabit ko na itong naikabit ko na yung buong motor. Okay. Okay, ito na mga ka-resiklo. Naikabit ko na yung mga tornilyo sa motor ng washing at naikabit na rin natin yung ball bearing. Hintayin na lang po natin itong matuyo. Tapos pag natuyo siya, babaklasin uli natin para dagdagan natin ng epoxy yung ball bearing para lalong tumibay siya. Pagkatagal lang na magpatuyo kasi hindi ito yung 3 minutes lang tuyo na. Ito kasi yung epoxy na Pioneer epoxy, yung AB. Maganda kasing gamitin ito kasi pag nag-a-align ka, pag natagalan ka mag-align, hindi ka kaagad matutuyuan. So pwede mo pa siyang iusod-usod, hindi katulad ng 3 minutes lang o 5 seconds o ano man yung mabilis matuyo. Madali ka matutuyuan kasi mahirap mag-align ng ng ball bearing sa motor ng washing. Kailangan sentrong-sentro siya para hindi na makalas kabit. Okay. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag natuyo na siya, tapos babaklasin natin kung nakadikit na ba yung ball bearing natin sa case ng washing machine, ng motor ng washing. Ito mga ka-resiklo, tuyo na yung ililagay natin na epoxy sa motor ng washing para sa ball bearing natin. Bubuksan ko na siya, tapos patungan uli natin yung ball bearing ng epoxy para mas lalong tumibay yung ball bearing, para hindi siya umalog-alog. Tingnan natin kung kumapit na ba talaga siya. Natin kung dumikit na siya.
Ayun, oh, dumikit na yung epoxy natin dito sa ball bearing. Dadagdagan na lang natin itong mga to para hindi na siya pumalag, hindi siya masira kaagad. Ayun. Ayan yung kabila rin, oh. Tuyo na rin, kumapit na rin yung epoxy. Okay. Dagdagan na lang natin. Hahalo lang ako ng epoxy uli. Okay, pakita ko na lang uli sa inyo kung paano uli natin lagyan ng ito mga karesiklo. Kuha na ako ng epoxy pang second coating natin sa ball bearing para tumibay. Haluin ko lang yung epoxy, tapos ilagay natin sa palibot ng bearing. Tapos patuyuin uli natin. So lagyan na natin ng epoxy itong mga gilid na to para mas lalo tumibay ang ating ball bearing, para hindi siya umalog-alog. Kailangan siksik to eh. Para kahit tumagal, hindi siya masisira kaagad. Yan, tapos hintayin uli natin sa matuyo. Yan, ganyan lang kadali maglagay ng gumawa ng ball bearing na washing. Siguraduhin lang natin na magandang pagkakasentro, kasi pag hindi naka-alignment tong bearing, hindi talaga to aandar. Tirik lang ang aabutin mo nito. Yan, okay na yan. Tapos patutuyuin na lang natin yung isa naman.
Okay. Okay, siksik na yung ano natin. Punong-puno na yung epoxy natin sa bearing. Hindi na to papalag. Ngayon, hintayin na lang natin itong matuyo. Hintayin na lang natin siyang matuyo. Tapos, pag natuyo, itatry na natin to kung aandar. Okay. Pero so, puno na siya. Ganyan lang yan. Ganyan paglagay. Tayo na lang natin siyang matuyo. Okay. Ito mga karesiklo. Natuyo na yung second coating natin na ano, na epoxy, yung pangalawang patong natin ng epoxy sa ball bearing. Ito, tuyo na. Tigas na. Yan. Kaya pwede na natin itong anuhin, kabit na natin to. Tapos paanda rin. Okay, linisin ko lang ito ng maayos kasi kailangan walang nakaano sa rubber. Okay, yan. Yan na siya. Kabit ko na lang. Pag naikabit ko na, saka ako pakita pa inyo. Kasalpa ko lang. Ito mga karesiklo. Naikabit na natin yung mga tornilyo, tsaka yung rotor niya. Yan na. Ngayon gagawin natin, titestingin natin. Kinabitan ko na rin siya ng capacitor, tsaka saksakan plug. Kaya titestingin na lang natin to kung aandar. Okay, saksak na natin. Ito. Ganda ng ikot. Ayan. Ayan, ganda ng ikot. Okay na siya. Kakabit ko na lang siya sa kanyang body. Babalik ko na siya doon sa case niya, sa washing machine, para ma-testing na talaga natin ng may timer. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo pag nakakabit na to sa washing. Ito na mga karesiklo, naikabit ko na yung motor. Ayan, nailagay ko na rin yung mga yung capacitor, timer, cutting belt. Gagawin na lang natin ngayon ay testing na natin ito kung okay ba ito. Okay, testing natin. Ito mga karesiklo, nakatapos na naman tayo ng isang washing machine, kung paano siya i-ball bearing, yung ating motor. Kasi ang ano nito,
ugong. Ngayon okay na siya. Kaya hanggang dito na lang uli. Sana may natutunan kayo konting kaalaman tungkol sa ating paggawa ng washing machine. Kung paano gawing ball bearing ang isang busing ng motor ng washing machine. Maraming salamat po sa inyong lahat.